Hosea chapter 10 verse 12, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. Kaya sinasabi po ng kanyang salita, bungkalin ninyo ang pinabayang lupa o bin, sapagkat panahon na hanapin ang Panginoon hanggang siya'y dumating at magdala ng katuwiran sa inyo. Kaya ito po ang utos sa atin. Okay? Isang utos. Alam Diyos na darang buhay Kristiyano ng ating mga puso ay maging ito. Kaya sabi niya, katulad ng isang lupa, bungkalin ninyo ang inyong bayang lupa o bukirin. Kapag ang isang lupa ay pinabayaan, ang mangyayari po ay titigas. Kaya kailangan po yan ay bungkalin. Kapag sinabing gumawa ka ng isang desisyon, kailangan kang bumatak ng iyong buto, okay? Gumawa ka. Ang pagbubungkal po, gaya ng mga magsasaka, hindi po biro-biro yan. Kailangan ang determinasyon. Bakit po? Sapagkat panahon na. Panahon na. Kapag sinabi ng Panginoon, it is time. Okay? It is time. Ito pong panahon. Listen carefully. Sa tuwing po ako nagbabasa ng Bible, kapag binabasa ang Bible, iniisip ko lagi, at ito po ang aking pananaw at pananampalataya, lagi sa mismo, literal na nakatayo sa aking harapan at nakabukas sa kanyang bibig, at inuutos ang mga bagay nito. Ito ang kanyang sinasabi niya yun. Sa likuran ko, okay, sa tabi ko, isipin ninyo, siya ang nagsasalita. Hindi ako magbabago ang takbo ng inyong buhay. Siguro kung presidente lamang nakatayo dito, konting o dalawang salita niya tayo lulundag ang ating mga puso, gagawin natin kaagad na kanyang sinasabi. Ano pa kaya? Ang lumikha ng lahat ng mga bagay sa libutan. Ano pa kaya? Ang banal na Diyos na ito, na nakakalam patungkol sa inyo, sa pasimula, bula ka pa lamang alam na niya. He has chosen before He laid the foundation of the world. Let alone na siya po ngayon nakatayo sa inyo na sinasabi niya, break up your fallow ground, for it is time. Panahon na. Sapat po para sa atin, marami sa mga Kristiyano, they are complacent. Pabaya. Kontento ng kalagayan. Panginoon, panahon na. Nakikita ninyo ang tunay niyong kalagayan. Hanapin ang Panginoon. See? Hanapin ang Panginoon. Nagpapahanap ang Diyos. Napakalayo ba ng Diyos? Hindi. Ba siya napapahanap? Sapagat ang ating puso ay napakalayo sa Kanya. Marami tayong hinahanap sa sanglibutan ito. Para sa ating sarili, para sa ating pamilya. Ang Diyos. Ang Diyos. Pangalawa, ang Diyos. Pangatlo, ang Diyos. Siya ang prioridad natin sa lahat-lahat. At ang lahat ng bagay susunod na sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, hanapin ang Panginoon. Ang kanyang mukha. At kapag sinabi niya, hinanap natin siya ng buong puso, ano pong kanyang pinangako? Masusumpungan natin siya. Yan po'y pangako ng Diyos. Masusumpungan natin. Kung matuka, ikaw ay pagbubuksan. Humingi ka, ikaw ay... At kapag ito natin ginawa, sinabi, hanggang siya'y dumating. See? Pangako po ng Diyos yan. At di po magmaliw yan. Darating siya sa iyong buhay. Darating siya, sinasabi sa Hosea chapter 6, as a rain, the former and the latter rain. Darating siya sa atin na isang maagang ulan at huling ulan. Ang ulan ito ay sumisimbolo sa Espiritu ng Diyos, sa kasaganaan ng Diyos. Yan po ang kailangan natin sa buhay nito, ang kanyang presensya. Subukan po ninyong lahat ng bagay. Kayamanan, katanyagan, relationship na inyong inaasama-sama. Pag nandiyan na yan, alam po ninyo, yung vacuum na sa inyo, hindi po mapuyan. You feel the emptiness, the vacuum in your heart. I have experienced that. Para mapuno mga vacuum na nasa iyong puso.
At ang tanging ng Diyos lamang ang makapagpupuno niyan sapagkat siya lamang ang karapat-dapat sa lugar na yan na nasa iyong puso. And He will come to us as the rain, and the former and the latter rain. The triple portion of God's Spirit na Kanyang pong ipinangako ngayon sa ating kapanahunan. We're living the most exciting days of our lives. Sa ating kapanahunan, sapagat po lahat ng mga hingi, lahat ng inihap na mga ito. Kaya mga kaibigan, it is an opportunity for us now. Isang opportunity na pwedeng dumaan, pwedeng itay lampasan. Kaya nasa atin if we will grab this opportunity. Okay? Ang biyaya ng Diyos, ang lahat natin kailangan ay nandito na. Kaya tayo po ay magpatuloy hanggang siya'y dumating. The presence of God in our hearts and lives. You have to cultivate that katuwiran sa inyo. Magdala. Kapag dumating ang Panginoon sa inyo, dadalhin niya ang lahat ng mga bagay na ating kailangan. Nandiyan ba kayo? Dadalhin niya lagi. Kaya naman pong sigaw ng ating puso sa Kanya. Unahan ninyo ang Panginoon. Kaya kayo po nandito Dinala kayo dito. Nakita ng Diyos, bago pa niya nilikha ang sanglibutan ito, kayo darating sa umagang ito. Kaya lang, we're missing the plan and the purposes of God in our lives. Sabagat tayo gumagawa ng sariling blueprint ng ating buhay. But God has made and finished the blueprint of our lives. Natapos niya. And if we miss the plan in each day of our lives, kapag po, hindi natin natutumbok yung plan ng Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay, we're not living. We're not living. Hindi tayo totoong nabubuhay dito sa lupa. The life of this flesh, kapag ang buhay ng laman na ito ang pinamuhay mo, you're a living dead. Patay ka, subat ikaw, buhay ka, subat ikaw ipatay. Many people, even Christians, they're not living according to the purposes and plan of God in their lives. They don't have a clear-cut goal in their Christian life. It's not clear, nasa salita ng Diyos, ano ang hangganan, nilalayo ng Diyos sa buhay nito. At lalo na ba tinawag ng Diyos? Billions of people living in this world. Napakaraming mga tao, bilyones sa iba't ibang mga bansa, tayo dito sa lupa. At ay napakapalad na Kanyang ipahayag ang Kanyang panukala at plano sa atin. At nandito lamang sa Kanyang mga salita. Kung hindi natin natutumbok ito sa araw-araw, at napakaraming mga dahilan, our lives, tignan po ninyo. It's like a rain or miss. Puro baka sakali. Kaya tignan mo sa ng ating buhay, walang direksyon. Subat, hindi po itong kalooban ng Panginoon, gayon paman, ginagamit ng Diyos ang lahat ng ito sa atin. Kaya darating po siya kapag ito ay Kanyang pangako. Ang lahat ay magsasabi ng Amen. I believe that with all my heart. Ito ay sinabi ng Panginoon sa pamagitan po ni Propeta Hosea sa mga Hudyo, dahil po lagi, kung inyo pong papansin, dahil po mga Hudyo, the Jews were a nation of farmers. Sila po bansang mga magsasaka. Kaya karaniwan pong sambagay sa kasulatan na ang ilustrasyon ay ginagamit patungkol sa kanila, patungkol sa kanilang trabaho na magsasaka, anawin ng isang magsasaka at mga pastol. Di ba nakapapamilyar po dito sa Bible ang ganitong mga bagay. There are occupations, ito po sinasabi, at mga illustration sa Bible na ginagamit sa mga Hudyo bilang mga magsasaka. So the prophet Hosea po, tinawag niya at in-address niya po ang bansang ito, isang bansang mga backsliders. A nation of backsliders, mga bansang tumalikod sa Diyos. Kung niyo pong babasahin ng Lumantipan, sa kabila ng kabutihan, katapatan ng Diyos, pasimula pa lamang kung hindi niyo po napapansin, nung iligtas ng Diyos ang bansang Israel sa Egypto, nagpakita siya ng maraming mga kababalaghan, mga bagay. Subalit pagdating sa ilang, para bagang walang ginawang Diyos. Hindi po napansin yun. Konting bagay lamang,
Inuusulto na ang Diyos. Para bang walang Diyos nagligtas sa kanila. Alam po ninyo, ganito rin buhay ng maraming Kristiyano. Sa kabila ng maraming kababalaghan ginawa sa atin. Mga probisyon at pagpapala. Sana huwag matawag tayo isang iglesia ng mga backsliders. Nag-backslide tayo, okay, pero mahalaga tayo nagbalik. Pero manatiling backsliders, sa kabila ng katapatan ng Diyos sa atin, magiging kahabag-habag po tayo. Kaya ginawa po ni Propeta Hosea, i-reproves them, sinising niya sila dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at binalaan sila sa paghahatol ng Diyos. Threatens them with the judgment of God. Lagi, ito po ang bunga at pagmamalasakit ng Diyos. Kapag nakita ng Diyos, tumataliwas tayo sa kanyang panukala, sa kanyang plano sa ating mga buhay, tumatalikod ang ating mga puso. Diyos, lagi ang Diyos sa kanyang pagmamalasakit. Darting at darting ang kanyang paghahatol, but it is a corrective judgment. Isang pagtutuwid ng paghahatol sa ating mga buhay. Gaya sa magulang na pagtutuwid niya sa kanyang anak. Kaya, kung ganito ang ating kalagayan sa kasalukuyan, huwag po kayo mabahala, huwag kayo mabalisa. Ito po ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon, tanong po ninyo siguro, Pastor, what is it to break up the fallow ground? Ano ba ito na bungkalin ang pinabayaang lupa na tumigas? Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig po sabihin nito is to break up your hearts. Bungkalin natin, biyakin natin ang ating mga puso. To prepare your minds to bring forth the fruit unto God. Ihanda ang ating mga kaisipan. Po ito magdulot ng bunga sa Diyos. Sapagat po ang kaisipan ng tao, tayo bang lahat ay may kaisipan? Do you have a mind? Of course, we have a mind. Okay? Kadalasan po ito po kinukumpara sa Bible bilang isang lupa. Okay? As a ground, the mind of man, and the Word of God, ang tapon ng Diyos, bilang mga buto, kung saan po iniahasik sa ating mga puso. At ang mga bunga, fruit representing the action and affections of those who will receive it. Okay? Ang mga bunga naman ay kumakatawan sa ating mga gawa. The fallow ground, therefore, is to bring the mind into such a state that it is fitted to receive the Word of God. Kaya kailangan po natin bukalin. Ang ibig po sabihin nito, ang pinabayang lupa ng ating mga para po ihanda ang ating mga kaisman hanggang makarating sa isang kalagayan na tayo po ay maging karapat-dapat na tumanggap sa salita ng Diyos. Sapagat po marami ngayon, alam po ninyo, sa loob ng marami mga iglesia ngayon, mga gawain Kristiyano, marami mga Kristiyano nakatingin sa pastor, subalit ang kanilang puso at kaisipan ay napakalayo. Iniisip na anong gagawin mamaya, iniisip yung mga bagay na dapat gawin, yung sino kakausapin. Hindi nakikinig ang puso ay napakalayo sa Diyos. Kaya sinasabi, oo, malapit ako sa bibig ninyo, subalit napakalayo ng inyong puso sa akin. Yung puso na huwag mangyari sa ating mga kalagitnaan dito. Salamat sa Diyos sa ating pagsamba pa lamang. Lahat ay pataas, pagpaparangal, pagpadadakila sa ating Diyos. Sinesentro ang ating kaisipan sa Kanya. Kaya sinasabi ng Bible, kung tayo nababalisa, if we keep our mind on Him, He will give us His perfect peace, whose mind is stayed on Thee. Kapag ating kaisipan ay nakatuon sa Kanya, ipagkakalob niya ang kapayapaan niya sa atin. Kapag ito'y nananatili sa Kanya. Amen? Kaya, ito po ang ginagawa. Break up the fallow ground, meaning, ginagawa ang ating kaisipan at puso na maging karapat-dapat na tumanggap sa salita ng Panginoon. Ito pong revival, ito po ang bunga nito. Sana po sa pagdating ninyo, pagdalaw ninyo, sa pag-aatin sa gawain ng Panginoon, isang tabi natin lahat ng ating kabalisan. Ang mga problema, ang mga kahinan ng mga kapwa natin, okay, mga pagsasamantala ng ibang mga tao sa atin, alasin natin lahat.
Sapat ikaw ay nandito para bigyan at mapunuan ang pangangailangan ng Diyos. At ano po yun? Sambahin siya. Mahalin siya sa kanyang katapatan sa ating mga buhay. Tayo nandito para bigyan siya ng kaluguran. That is the purpose. To please God. Ito ang aking pagnanasa sa buhay nito. That I may please Him. Amen? So sometimes your hearts, ang nangyayari po kasi ang ating mga buhay, ang ating mga puso, ay nagiging magulo, napipit-pit po yan, di ba, sa maraming mga pressures ng buhay, nagiging matigas at natutuyo. At ating dalangin, kapag dumating ang ulan ng Diyos, ay may handa ang ating mga puso, matanim ang binhi, at makita ang bunga ni ninanais ng Panginoon. Subalit kailangan itong mabungkal muna. It must be broken up, mellow down, and then receive the Word of God. It is the softening of the heart. Okay? Ito pong pagpapalambot sa ating mga puso, so as to make it feel the truth, para ating madama ang katotohanan, which the prophet calls the breaking up your fallow ground. Sapagat po, na mga salita na didinig natin paulit-ulit, minsan nakakaroon tayo ng over-familiarity. Alam ko na yan, nadinig ko na yan. Subalit kaya ang nangyayari, kailangan bungkalin natin ang ating mga puso para madaman natin ang katotohanan, ang bigat at ang mga utos at pagnanais ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano ang kanyang gusto? Tinanong ba na natin, ano yung gusto, Panginoon? O lagi natin sinasabi, ito ang aking gusto. Ito ang aking inihingi. You have to feel the truth. It is the softening of the heart. Napakaraming katotohanan na papangaral po dito, but is our heart prepared? Nahanda ba ang ating puso? Malambot ba ang ating mga puso? Pastor, I want that. Siguro sigaw niyo. Gusto ko po yan. Ngayon naunawaan ko na anong ibig sabihin na bungkalin ang pinabayaang lupang ito. Ngayon, Pastor, paano ba? How is the fallow ground to be broken up? Isa po ito pumapasok sa atin. We want, pero paano? Hindi ba? Paano mabubungkal ito? Una po sa aking naranasan at patuloy natin pinag-aaralan ngayon, you have to make up your minds, okay? Fill on the subject. Kailangan po ang inyong kaisipan, lagi po ito, lagi ang kaisipan at puso. Ang kapasyan, kung paano ka interesado sa isang paksa o sa isang bagay, ganyan din ang ilagay mo ang iyong puso sa isang bagay na ito. Not double-minded, but kung kayo ay talagang human business with God, hindi ba sa ating karatula? We invite those who mean business with God. Yung talaga seryoso sa Diyos. Okay? Kailangan po, you must go to work. Kailangan po pagtrabawin natin ito. Sapat po maraming mga hadlang, maraming mga pressures, maraming mga forces na sumasanwa sa paksang ito. Gayun pa man, make up your minds. Amen? Make your minds fill on the subject. Instead of keeping your thoughts on everything else. Kasi po, maraming mga kaisipan natin gaya na nasabi, mahilig maglakbayan. Sanay maglakbayan. Source lang ang panalangin eh. Naglalakbayan sa buong sanglibutan. At tinuro na sa atin ng Diyos kung ano mga bagay at mga pamamaraan na dapat natin gawin para manatili ang ating kaisipan sa Kanya, hindi ba? Now, God has put these states of mind under control. Ang kalagayan po ng ating kaisipan ito ay nasa inyong control. It's up to you. Okay? Sana po ito ang unang bagay na dapat natin gawin. Make your mind to fill on this subject. Talagang, Lord, sabihin mo, gusto ko po, inihingi ko po ang masaganang ulan na ito. Para bagang isa kang tao na doon sa laot, wala kang salbabida, hindi ka marunong lumangoy. Hindi ba? Anong mangyayari sa iyo? Lulubog ka. Saan dapat mong gawin?
Hanap ka ng lahat ng mga paraan para ikaw ay makahinga at makaligtas. Ganun po sana maging kalagayan natin. Ang paghanap natin sa Diyos. Amen? Pangalawa, if you mean to break up the fallow ground of your hearts, you must begin by looking at your hearts. Kailangan ka magpasimulang tumingin sa iyong puso. Examine and know the state of your minds. Siyasatin mo. At pansinin mo ang kalagayan ng iyong kaisipan at puso. At tignan mo kung nasaan ka. Ayan pong ibig sabihin na bungkalin mo kung papaano. Siyasatin mo. Pansinin mo ang iyong puso. Saan mo kung nasaan ka? Hanapin mo. Sabagat po, many never seem to think about this. Wala pong gano'ng nag-iisip nito. They pay no attention to their hearts. Hindi po gano'ng nagbibigay pansin sa kanilang puso. Mabuti ang mga nagliligawan, nagsisintahan. Hindi ba? Laging iniisip anong kailangan ng iniirog niya. Gusto anong pasalubong na dadalhin para mabigyan ng kasiyahan. Pampataba ng puso. Hindi ba? Ganito po sana. Nandiyan ba kayo? You have to pay attention to your hearts. Tignan natin kung ano talagang laman ng ating puso. And never know whether you are doing well in the relationship with God or not. Ito ba'y sinuri na ninyo sa inyong puso? Nagiging mabuti ba ang inyong kalagayan sa Diyos? O hindi? Whether they are gaining ground or going back, whether they are fruitful or lying waste, nagbubunga ba kayo o hindi? O nagiging mabunga ba ang inyong buhay? O nakatiwangwang at nasisira at nasasayang ang ating kalagayan? Now, you must draw off your attention from other things and look into this. Kaya ito pong command, you must draw off your attention. Alisin po natin ang pansin natin, attention natin sa ibang mga bagay at kailangan po tignan natin ito ang kalagayan ng ating mga puso. Amen? See? Sinabi, bungkalin ang mga pinabayaang lupang ito. Kaya kailangan para mabungkal ito, suriin natin mabuti. Ano bang kalagayan nito? Sumusulong ka ba sa Diyos? O sumusulong ka sa ibang mga bagay? Alam po ninyo, marating nyo na ang gusto nyo marating. Kapag walang Diyos doon, walang lahat at walang kabuluhan at walang kasiyahan at walang contentment. I assured you, mga kabataan, you're putting your career in front of you. I must reach this. Kailangan makarating ko muna dito. Ito, etc., etc. I tell you, even right now, para maiwasan yung mga frustration and remorse in your life, after attaining that thing, it's still vanity. Vanity! Walang kabuluhan. Learn the wisdom from God. At tignan niyo mga buhay ng mga tao sa nakaraan. And the character in the Bible. Lahat na masabi at hingi ng iyong puso. They have obtained, but still they say, it's still vanity. Everything under the sun is vanity. Kaya, sabi, make a business of it. Do not be in a hurry. Kapag sinusuri natin, sinasayasat natin ang ating mga puso, huwag po tayong magmadali, okay? Examine thoroughly the state of your hearts and see where you are. Siyasatin po natin mabuti, lubos ang ating mga puso, at tignan natin kung nasaan tayo sa harapan ng Diyos. Whether you are walking with God every day, kayo ba'y kasama ng Diyos naglalakad araw-araw, or are you walking in the presence of God every day, or with the devil? Whether you are serving God or serving the devil most, whether you are under domination or dominion of the prince of darkness, or the dominion of the Lord Jesus Christ. Nasaan po tayo? Tayo ba'y nasa kapangyarihan, sa dominion ng prinsipe ng kadiliman ng sanglibutan ito, o ng ating Panginoong Jesucristo? To do all this, you must set yourself to work to consider your sins.
Okay? Kailangan po talaga ilaan natin ating mga sarili. At consider po natin sa lang-alang natin ang ating mga kasalanan, ang mga bagay nito sa ating mga puso. Sapagat madalas na nagpapatigas sa ating mga puso ay ang ating mga kasalanan at katigasan ng ating mga puso. Amen? Avoid all things that will distract you from the Lord Jesus Christ. Avoid all things. Sinasabi ko po ito sa aking puso, hindi lang sa inyo. Iwasan ninyo ang lahat ng mga bagay na alam nyo madidistract kayo sa inyong paglakad sa harapan ng Diyos. Amen? Now, para magawa natin to, you must examine yourselves. Siyasatin natin mabuti ang ating mga sarili. Self-examination consists in looking at your lives. Ito ang ibig sabihin. Pagsisiyasat sa ating mga puso, ito may binubuo na pagtingin natin sa ating mga buhay. In considering your actions, in calling up the past and learning its true character. Ito pong ibig sabihin na at binubuo ng ating pagsisiyasat sa ating mga sarili. Isa lang alang natin ang ating mga gawa, balikan natin ang ating nakaraan, at tignan natin matuto tayo sa kanilang mga tunay na likas at mga katangian na makasalanan natin na gawa sa nakaraan. Amen? Hindi po ibig sabihin na basta mag-lunch tayo, silipin natin ang ating nakaraan na buhay, at pagkatapos gumawa tayo ng full confession, hindi o ba? Misa po ginagawa natin yun basta magsisi tayo, okay, para bagang gagawa tayo ng general confession, Lord, patawarin mo po ako sa ganitong-ganito. Okay? Panlahat para bagang minsan lang na paghingi ng patawad sa Diyos. No! This is not the way na ating pong gagawin. You must take them one by one. Listen, ang mga kasalanan ito, it will not be a general confession. It will be, you must take them one by one. It will be a good thing to take a pen or a paper po, gawin po, lalagay po sa overhead ito. Pagkatapos, go over them. Siyasatin po natin mabuti. Pagkatapos po, katulad ng isang negosyante, kapag po tinitignan niya mabuti ang kanyang libro, ganun po sana ang ating gawin. General confession of sin will never do here. Your sins were committed one by one, and as far as you can come at them, okay, they ought to be reviewed and repented of one by one then. So mga kasalanan po natin, ginawa natin sa isa, gawin po natin, ipahayag natin, kumpisan natin isa din sa harapan po ng Diyos. Amen? Now, okay, now, magpasimula po tayo. Ito pong ating tatalakayin. Ito po ay mga basic thing na malimit nating nagagawa o nagawa na. Okay? Ang ilan sa inyo nadilig na inyong ipinangaral ko na ang mga bagay nito. Ito po mga kasalanan na ating pwedeng matawag na kailangan natin kumpisal isa-isa, no? We call them improperly, matawag nilang improperly, okay? And commonly, the sins of omission. The sins of omissions. Omission. Kasalanan ng kapabayaan. Okay? Marami po tayong mga kasalanan na naging pabaya po tayo. Okay? Ngayon po itong ating tatalakayin sa ilang mga minuto. Marami po ito, pero okay, tutuloy po natin sa susunod na Sunday. Suriin po natin, no, ang ating mga sarili. Ito po ang mga sins of omission, kasalanan ng kapabayaan. Una, ingratitude. Di ba? Ingratitude. Kawalan ng utang na loob. Di pasasalamat sa Diyos. See? Ito po isang kasalanan na malimit na hindi nakakaligtaan na marami. It is a sin, okay? Not to thank God sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Okay, kunin po natin, for instance, ang kasalanan ito. Isulat po natin sa headings na ito po ang mga instances na inyo pong naalala wherein po you have received favors from God for which you have never exercised gratitude. So, ingratitude, ilagay nyo sa heading, isipin po niyo mga instances sa inyong buhay. Isulat ninyo, pag-uwi ninyo, yung mga bagay na tinanggap niyong pabor sa Diyos.
Pagkatapos mo tumanggap ang pabor na hinihingi sa Panginoon, iyon ay dumaan na lamang para bagang walang nangyari. Ilan po kayo mga instances sa inyong mga buhay? Mga pagkakataon na humingi kayo ng pabor sa Diyos. Pagkatapos nasa harapan ninyo napakaliwanag na ito'y mula sa Diyos. Pagkatapos, kayo ba'y nagpasalamat sa Kanya? O kaya lip service lang ang inyong pasasalamat? Nandiyan ba kayo? How many cases you can remember po? O kaya, ilang po mga kapasin-pansin na mga probisyon. Okay? Some wonderful turn of events that save you from ruin. Mga kapasin-pansin na providence po ng Diyos. Mga probisyon ng Diyos na kapasin-pansin na alam niyo mula sa Panginoon. Minsan hindi pa hinihingi, binibigyan na ng Diyos sa iyo. Di ba? Ano po kayo mga provision na yon? Ipinakalob ng Diyos sa inyo. Kalakasan, pagpapalang material, okay? Ipinagaling niya ang inyong karamdaman, sinagot niya ang inyong dalangin para sa inyong mga anak sa trabaho, o kaya a turn of events po, mga pagbabago ng mga pangyayari ng inyong buhay, na sana kayo mapahamak, iniligtas kayo ng Panginoon, kayo ba'y nagpasalamat doon? Ang mga pagbabago ng inyong buhay o mga pangyayari na maliwag nakita nyo, dapat nandoon ako, nasa jeep na yun. Subat ako iniligtas ng Panginoon. O kaya dapat nandoon ako, gumawa ko ng desisyon ng ganito. Di ba? O mga pangyayari ng yung mga buhay. The turning of events. Sa akin ang mga nakasawa na dapat sila mapahamak. Kayo ba nagpasalamat sa Diyos na maliwanag, nakapasin-pansin siya ang nag-intervene? Set down the instances of God's goodness to you when you were insane. Mga pagkakataon po, mga limbawa ng kabutihan ng Diyos sa atin nung tayo po nasa kasalanan pa, nung hindi pa tayo naligtas, pero marami na at hindi natin mabilang nakahabagan natin tinanggap mula sa Kanya. Diba? Ako po napakarami. Alam ko po ang kamay ng Diyos, hindi pa po kami Kristiyano, ang kamay niya nasa amin na. Ngayon binabalikan ko. Nung po nasa Nepo subdivision kami, 12 times po pinasukan kami ng mga magnanakaw. Yung pinakauli, yung boy ko po noon, dahil naghanap boy pa kami. May kotse ako, may boy pa ako. Okay? Pinasukan kami, naka-stocking po, hindi makilala yung mga pumasok sa amin nung po nakapasok na, yung pong boy ko nandoon, binabantay may barel. Ang ngayon binubuksan na yung pintuan namin. Sa bintana namin, yung dalawang magnanakaw. At yung isang magnanakaw, pinasukan na yung maid's room. Akala po ng maid namin, isa sa amin na pumasok, binuksan ng ilaw, hindi niya naman magnanakaw pala. Bigla po, busit siya, bagong gising, binaksak niya ang pintuan, nataranta po magnanakaw. Akala, nagising itong kasama, at sisigaw, at magsusuplong, at so on and so forth. Pero alam po ninyo, nakapalipot na po kami dito sa Krina, ng mga magnanakaw, at binubuksan na lamang ang pintuan. Many times, 12 times po, intervention ng Panginoon sa amin. Nung po kami nag-PPX pa, many times nakita ko na ano na nangyari kay Sister Karina sa akin. Nakita po namin may baril ako noon. See, anything can happen, but I know that's the mercies of God, ang kahabagan ng Diyos sa ating mga buhay. Nandiyan ba kayo? Go on your knees and confess them one by one. Okay? Ang mga bagay dito, lumuhod tayo. Ikumpisan natin sa isa sa Diyos at humingi po tayo ng patawad. At alam po niyo, habang tayo humihingi po ng kapatawaran, marami pa mga sa ating alaala na ibabalik ng Diyos yung mga bagay na hindi natin pinasalamatan ng Panginoon sa Kanyang kahabagan sa ating mga buhay. Amen? Pangalawa, kulang ang ating pag-ibig sa Diyos. Once of love to God. Dito po tayo magtatapos. Want of love to God.
Ito po mga sins of omission. Kawalan ng pag-ibig sa Diyos, kulang ang pag-ibig niyo sa Diyos. Hinihingi niya na mahalin natin siya ng buong puso, buong lakas at buong kaisipan. Magagawa po natin yan sa tulong niya. Amen? Ngayon po, isipin po natin ganito. Isipin natin kung paano tayo malulungkot at masasaktan kapag inyo po nadiskubre na naghihina ang pagmamahal sa iyo ng inyong asawa, ng inyong mga anak, at yung nakita iba ang kanilang mga puso ay nawiwili sa ibang mga bagay, ang kanilang kaisipan ay nawiwili doon sa ibang mga bagay, sa ibang mga tao. Okay, their hearts are engrossed and thoughts and times sa ibang mga bagay at sa ibang mga persona at individual. Ano po kaya ang ating madadama? Kapag inyo napapansin ang pagmamahal sa inyo ay naghihina na, nawawala na, at na-engross na, nawiwili sa ibang mga tao, sa ibang individual, ang kanilang puso at panahon ay nandoon na at wala na sa iyo. Ano po kaya ang inyong madadama? Siguro, sa ganitong kalagayan ay sa sobrang ganito mangyayari, lubos tayong magseselos, baka ang ilan sa atin mabilis mamatay. Hindi ba? Andiyan ba kayo? Subat, ano pong tawag ng Diyos? Anong tawag ng Diyos sa kanyang sarili? God calls Himself a jealous God. Siya yung mapanigbuguin Diyos. Inihingi niya ang ganito sa atin sapagkat siya'y karapat-dapat ng ating pag-ibig. Subat, saan po tayo na-engross? Saan nawiwili ang ating puso, ang ating panahon at oras at kaisipan? Kung na-discover nyo ganitong kalagayan at hiningi ng Diyos ang lahat ng ito sa atin, alam po ninyo, Kanya sinabi ako'y mapanigbuguin. Kapag sinabi niya yun inihingi niyang lahat sa atin. Ma-open din po siya. Nandiyan ba kayo? So, ito po ang kailangan at pagsisihan natin sa ating Panginoon. Want of love to God. At alam ko po, kayo nandito. Are you there? Dahil mahalin ninyo ang Diyos. Amen? Wala po kayo dito kung hindi nyo minamahal ang Panginoon Amen? You're here because you want to experience God. You want to pour out your love before Him. Nagpupunyagi ka. Hindi mo na tinitignan ang kahinaan ng mga tao. Listen, ito po sana mawala sa atin. I know it takes time, pero sana okay. Sa tulong ng Panginoon, listen, ako po ay hindi exempted dito. Do not look on the instrument God is using. Sabagat po tayong din ang masasaktan. We'll be hurt twice. I know it is not easy. Gayunpaman, it is a command of God. Okay? Do not look on the instrument. Ang instrumento na ginagamit ng Panginoon para tayo hubugin niya sa kanyang wangis. It is not easy. Pero you have to do it. Amen? Para sa ating pag-ibig sa Diyos. Amen? Love covereth all things. And pray for the timing that God will heal your wounds. That God will heal you totally in your heart. And God can only do that. But you have to make up your mind. Sabihin natin, Lord, ayaw ko pong aking nadadamang ito. I want to see you in that person. Okay? Sapagat po, lahat ng mga bagay gagamitin ng Panginoon. Listen, gagamitin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung saan Kanya makukuha, kung saan Kanya alam mo itong kahinaan mo, alam niya, in the events of life, the turn of events of our lives, God will use this. God will tailor it in our own way na makita ng Diyos na dito tayo magbabago. Nandiyan ba kayo? So ito po ang aking dalangin. Sa ating pag-ibig sa Diyos, ito po sana ang ating gawin.
Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Atin po nadinig ang utos ng ating Panginoon sa Kanyang mga salita. Kung tayo ay nagmamahal sa Kanya, we will obey His commandments. Now, this is the time to show and substantiate our love for the Lord. We must obey Him. Sundin natin ang Kanyang ipinag-uutos sa atin na ating nadinig ngayong umaga. If you love God, I know you love God. Lord, I pray this morning that may you strengthen, Lord, this love that we have towards you. Alam mo, Panginoon, ang aming puso. Alam mo ang aming pag-ibig sa iyo. Lord, add Jesus. More of God and more of Jesus this morning. Siya lamang, Panginoon. Siya lamang. Parang pag-ibig namin ito sa iyo ay madagdagan at makita namin tunay na kahulugan ng pag-ibig na ito sa iyo. Lord God, this morning, ang utos mo sa amin sa pamagitan ng iyong mga propeta, bungkalin namin ang pinabayang lupang ito. So Lord, ngayon pinaliwanag mo sa amin ano pong ibig sabihin na bungkalin. Ang lupang ito, na palambutin ang pusong ito, Panginoon, palambutin ang aming mga kaisipan para ito'y maging karapat-dapat na tumanggap sa salita mo, na ikaw ang salita at ang iyong kautusan. Sapat, Panginoon, hindi mo sasabihin ito sapagkat sa amin kung hindi mo nakikita ang tunay na kalagayan ng aming mga puso. Nawala namin ang aming unang pag-ibig sa iyo. Nawala namin, O Diyos, ang maraming mga bagay. We lost interest of the things of God. Sapat, Panginoon, hindi ka namin tinignan, kundi mga bagay na yung ginagamit. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag kami magkurkula kung paano mo sasagutin ang mga panalangin. Expect ang bagay nito na ganito mangyayari. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga panalangin na pagsamo sa iyo, na magtiwala kami sa iyo at sa pamamaraan na nais mo sagutin ang aming mga dalangin. Kapag ito'y dumating sa amin, Panginoon, ito'y magiging ulan na ang aming pananampalataya lalong susulong at lalago dahil ito'y mula sa iyo. Sa umaga ito, Panginoon, inihanda po namin ang aming mga puso at kaisipan sa iyo at sa inyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na gumawa ng isang kapasyan. Panginoon, hanggang hindi po namin maranasan ang bagay nito yung pinangako, ay hindi po kami titigil. Sa kabila ng maraming mga pagsubok, sa gitna ng mga imposible mga problema ng buhay, Panginoon, maraming nais magnakaw sa aming atensyon sa iyo at aming pag-ibig sa iyo. Gayunpaman, sa paggawa ng aming kapasyan, ng aming mga kalooban na mamahalin ka at susundin ka, Panginoon, ibabakap mo yan ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya,
ng iyong kalakasan, ng Espiritu Santo. Lahat, O Diyos, isinasagawa pa lang namin, naplano pa lang namin, Panginoon. Ang buong kalangitan ay naghahanda na para kami tulungan. Ang buong, O Ikaw na makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Isipin pa lang namin, Panginoon, na gawin ang mga bagay na ito. O Diyos, handa ka na, bukas na ang iyong kamay para maisagawa ang lahat ng ito. Hallelujah! Karababakasande, kiyarababakosanda, urebokosande, uremokosanda, kayaremosande. Kaya ngayong umaga ito, Panginoon, iniutos mo na aming siya sa atin, suriin mabuti ang aming mga sarili. Pansinin ang pusong ito kung anong tunay niyang kalagayan sa inyong harapan. Tignan kung nasan siya sa iyong harapan. Ito ba'y siya napakalayo o napakalapit sa iyo? Sino ang kanyang pinaglilingkuran? Sino ang sumasakop sa kanya? Panginoon, tignan mo po at buksan mo ang aming mga mata at kaisipan para malaman namin kung sino ang tunay na naghahari. Sino, O Diyos, ang tunay na sumasakop at kumokontrol sa puso nito at buhay at kaisipan. Buksan mo at bigyan mo kami ng malalim na pagkaunawa ngayong umagang ito. Kailangan namin makita, Panginoon, sa inyong tulong at patnubay at biyaya. Makikita namin ang aming tunay na kalagayan sa inyong harapan. Panginoon, marami sa aming pagsusuri, Panginoon Diyos. Darating at bababa, Panginoon, na kami makakarating sa aming mga individual na mga kasalanan. Ngayon, Panginoon, ang mga bagay nito ay aming ikukumpisal sa iyo, isa't isa, habang ang Spirit ng Diyos ay binubulong sa aming mga puso mga bagay nito. Panginoon, there are sins of omission. Makasalanan kami po ay kapabayan, gaya po ng ingratitude, kawalan ng pasasalamat. Napakaraming mga bagay na dapat ka namin pasalamatan, Panginoon. Kahit na mga masasama sa aming pananaw at mga mata, Panginoon, suwatalan namin, Panginoon, lahat ng mga bagay makakalakip sa aming kabubuti. Kaya, Panginoon, walang masama o mabuti na hindi ka namin dapat pasalamatan. Walang panahon na di mabuting panahon na di ka namin dapat pasalamatan. Panginoon, sa lahat ng mga pangyayari ng buhay, sa iyong kahabagan, Panginoon, ikaw ay aming pasasalamatan. Panginoon Diyos, ipagkaloob mo po ang Espiritu marunong magpasalamat, O Diyos. Sapat, O Diyos, kapag kami natuto magpasalamat sa iyo, yun ay isang tanda, Panginoon, na ang aming pagtitiwala sa iyo ay lubos. Ang aming pananalig sa iyo, Panginoon, ay hindi nagmamalim. Na alam namin ang aming pagtitiwala sa iyo sa inyong mga salita, na ikaw ang makapangyarihang Diyos na aming Ama, na alam niya ang kanyang ginagawa at kontrolado mo ang lahat ng mga detalye ng aming mga buhay. Kaya magpapasalamat kami, Panginoon. Magpapasalamat kami sa kabila na napakahabdi ng aming naranasan. Nasugat ang aming mga puso sa ibang mga bagay at mga relasyon at mga pangyayari. Nalito kami, Panginoon. Nagulong aming mga isipan. Panginoon, maraming mga taong tumatuligsa. O Panginoon, sa kabila ng lahat ng ito, magpapasalamat kami ng buong puso sa iyo. Pasalamat, pagsamba at pagpupuri. Ipagkaloob mo, O Diyos, ang spirit ng pasasalamat sa iyo. Patawarin mo kami ngayong palamang, O Diyos. Patawarin mo kami, Ama, sa pamagitan ni Kristo, sa kawalan namin ng pasasalamat. Hallelujah! Kung hindi kami marunong magpasalamat, Panginoon, kasunod nito. Ang ibig sabihin, Panginoon, ang aming pag-ibig sa iyo nagmamali. Ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon, ay kulang. Patawarin niyo kami, Panginoon Diyos, na ang utos mo na mahalin ka na buong puso. Sa oras
oras na ito, O Diyos, nakikita mo ang tunay na laman ng aming mga puso. Maraming mga bagay na didistract ang aming mga atensyon sa iyo. Sa umaga ito, Panginoon, ibalik mo ang aming unang pag-ibig sa iyo. Ibalik niyo po ang aming unang pag-ibig sa iyo. Patawarin niyo po kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na mga bagay nito maging makatotohanan sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon, nasa tampo namin. Nalubos ang iyong damdamin. Sapagkat, Ama, sinabi mo ikaw ay mapanibughuin, Diyos. Ibinigay mo ang lahat para sa aming kabubuti. At inihingi mo ang buong pansin ng aming puso. Subalit, Panginoon, alam mo ang aming paglakad sa buhay nito. Nawili kami sa maraming mga bagay. Ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming panahon ay nawili sa ibang mga bagay. Sa isang relasyon, sa mga pangyayari, sa damdamin ng aming mga puso at sa aming mga kalooban. Patawarin niyo po kami, Panginoon, ngayong umaga. Patawarin niyo po kami at hugasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ipagkaloob mo at ibuhos mo ang iyong pag-ibig sa aming mga puso. Tinatanggap namin ito ngayong umaga ito, Panginoon. Biyakin mo ngayon ang aming mga puso, O Diyos. Biyakin mo, biyakin mo, biyakin mo, Panginoon. At bungkalin, Panginoon Diyos, hanggang ito ay maging handa natanggapin ang lahat ng ito. Let's all stand up. Let's all stand up.